mga tao, ma-immune na lang talaga. Kapag may ninakaw na pera, kapag may kaguluhan sa politiko, si Digong lahat ang sisihin ninyo. Hindi mangyari yan. Ha? Kung hindi dahil sa kabulastugan ni Digong. Eto, mga kababayan, sunod, panahon na naman ni Digong. Naalala nyo kung merong Alice Go. Ha? Si Alice Go. Kilala nyo? Mr. Chair, hindi ko po maaalala. Lumaki lang po ako sa farm. Putang ina. Nga? Lumaki lang po ako sa farm, mga kababayan. Mr. Chair, kahit ulit-ulitin ko man po, hindi ko po maaalala, Your Honor. Lumaki lang po ako sa farm. Kita nyo, mga kababayan. Lumaki lang po ako sa farm. Ito, mga kababayan, tuloy natin. Meron, mga kababayan, another Alice Go Huaping na nagpapanggap na Pilipino, tumakbong mayor, pinike ang papel at sangkot sa pogo. Ngayon, mga kababayan, meron na naman isang businessman, Chinese national, nagpapanggap na Pilipino at nakapasok pa bilang Philippine Coast Guard. Auxiliary nung panahon ni Digong. Nako, eto na nga, si Digong na naman. Biruin nga, Chinese national. Butang ina talaga. Pagka ako talaga, makita ko talaga yung mga Chinese national. Paano nangyari na Chinese national naging membro ng Philippine Coast Guard Auxiliary? At paano nangyari na si Alice Go, nakatakbong mayor, hindi naman totoong Pinoy? Putang ina talaga. Putang ina. Ayaw ko na sa earth. Alam nyo, putang ina talaga. Ito, parinig ko talaga sa inyo. Kayong mga putang ina. Ito. Panoorin ninyo Ito lang po. Unahin na po natin ang balitang ito, Alice 2.0. Oy, mga kababayan ha, ito po ang Pilipina vampire po, hindi tumatanda. Chang Ami, pasok! Nakapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Ano bang ibig sabihin nito? Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay City Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, anong detalye? Siyang amin nakaalarma si Senador Rito Ontiveros sa pagkakahuli sa isang Chinese businessman na nagpapanggap umano bilang isang Pilipino at nakapasok pa sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Ayon kay Ontiveros, hinuli kamakailan ng Bureau of Immigration si Joseph T. na may-ari ng Global Ferronickel Holdings Incorporation na isang mining company dahil umano sa mga hawak nitong pekeng dokumento. Tinawag ni Ontiveros na Alice Guo 2.0 si C dahil umano sa pagkakaroon ng pekeng pasaporte ng Pilipinas at ilang pang identification cards na nagsasabing Philippine Trust. Nakapasok umano si C sa PCG Auxiliary noong 2018 at nakatanggap pa ng honorary rank sa ilalim na nakatang administrasyon. Dagdag ni Ontiveros, nakausong kontrata ang kumpanya ni C kasama ang Bayin Non-Ferrous Group Corporation na pagmamayari ng gobyerno ng China noong bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ang nasabi, putang ina, mga kababayan, narinig ko na naman yung pangalan ni Digong. Pero ninyo, putang ina, alam ninyo, sa totoo lang, ngayon lang talaga ako nakarinig na Chinese national naging Philippine Coast Guard. Paano mo tawagin ang sarili mo? Chinese ka nga. CCG? PCG. Kasi hindi mo naman pwedeng tawagin yung sarili mo na Philippine Coast Guard, Chinese ka nga. So, ang tawag doon, Chinese Coast Guard. Sa auxiliary pa. Pag sinabi nating auxiliary, malapit yan sa mga makina, sa mga intelligence. Mga kababayan. At take note,
spy, auxiliary. Ibig sabihin auxiliary, yan yung mga nagmo-monitor doon sa mga galawan ng mga barko, galawan ng mga radar. Auxiliary. Tapos Chinese, putang ina talaga. Saan nyo sunod gustong patayin na Chinese na naging Coast Guard? Depende sa entrega nyo. Alam nyo, mga alam nyo, pagod talaga ako. Kita ninyo, only in the Philippines. Chinese Coast Guard, naging Filipino Coast Guard, nasa auxiliary pa na posisyon. Tapos yung ating economic advisor, si Michael Yang drug lord, naging economic advisor ng Pilipinas. Paano nangyari yun? Alam ninyo, putang ina talaga. Hindi ko kaya, mga kababayan. Pastol, ikaw naman. Nakita ninyo, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Alice Go 2.0. Sabing kasunduan na mining operation sa Palawan. Ito, may nagsabi, puro daldal, walang nakulong. Nakulong na nga si Alice Go. Nakulong na nga itong Chinese na nagagamit ng peking pangalan. Sasabihin mo, puro daldal, walang nakulong. Nakulong na nga. Nakulong na. Alam nyo, Mr. Chair, hindi ko po maaalala. Lumaki lang po ako sa farm. Hindi po talaga buong araw ko kapag walang kape, Mr. Chair. Gusto ko po talaga, kasi coffee is life eh. Ako gusto ko ng kape. Makapepe. Anong puro daldal, walang nakulong. Nakulong na si Alex Go. Kulong na nga si Kibuloy. Ihahatid na nga sa Amerika. Ako, sa totoo lang, Mr. Chair, gusto ko talagang magkape. Magkapepe. Continue. Isang sensitive at strategic location sa West Philippine Sea. Dito, Tiveros, kailangan maimbestigahan ng Senado ang totoong pakainis na maaari umanong bansa sa seguridad ng bansa. Nakatakdang maghain ng resolusyon ng mambabatas hinggil dito ngayong linggo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Garner, DCMM. Diba? Kita nyo DCMM balita yan. Ano na naman kaya ang sasabihin ni Sara niyan? Ano na naman kaya ang statement ni Sara dyan? Antayin ko lang, nung ikinulong si Kibuloy, may statement sila. Nung hinuli si Alice Go, walang kwenta, walang statement. Ngayon, ang daming Chinese na huli na spy, walang statement. Tapos ngayon, meron na namang nagpapanggap na Pilipino na isang Chinese national. Di ba? Wala na namang statement. Baka pupunta na naman to ng Netherlands, mag-ikot na naman yan doon, maghanap ng CR kasi natae si Kite. Buti pa ngayong CR, hinahanap niya eh. Yeah? Pero yung confidential fund, hindi niya malabas-labas. Yeah, kita ninyo, mga kababayan. Buti pa ang CR, hinahanap niya. Pero yung confidential fund, nga. Yeah? Ito, sunod, mga kababayan. Ano nga ba ang sunod?